Talagang seryoso si Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, sa oras na ma-organize na mabuti ang komite dahil gusto niya lahat ng senador ay member ng Blue Ribbon para makapag-imbestiga sa mga di umani korupsyon. Pero ang tinutukoy dito ay yung nga pong di umano 2 bilyon mahigit na flood control project sa Taguig. Okay? At ito ay kaya gustong imbestigahan dahil lang isa po sa mga nag-request, at ito may ating nabanggit na dati, ay si Lino Cayetano, yung dating mayor ng Taguig, na kapatid ng mga Cayetano, ang gustong magsalita at magpaimbestiga. Kaya walang choice ang Blue Ribbon Committee rito, kung hindi talagang kanilang gawin. Earlier, ang problema, punong-puno yung mga rooms. Tapos siguro talagang the only one, pag walang talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, Vice Chairman ng Blue Ribbon, natuklasan niya ang 3 pang 100 million slope protection project sa Taguig City. Kaya aabot na raw sa 2.08 billion pesos ang total insertion sa 2025 national budget para sa mga proyekto sa Taguig City. Bukod pa riyan, ang lumitaw na dalawang magkahiwalay na posibleng double appropriations para sa iisang proyekto na maaring mga hulugan na ang isa rito ay maituturing na ghost project. Sabi ni Tulfo, hihintayin niyang mabigyan siya ni Lacson ng kopya ng isinasagawa niyang investigasyon. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start review yun. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po ng 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Pero pagigit ni Tulfo, kailangang mayroon na silang sinumpaang salaysay bago sila isalang sa pagdinig. Pero kung ang babanggitin lang naman niya nila sa Blue Ribbon ay detalye na naibigay na ng 18 Maleta Boys na resigned Congressman Saldico sa Ombudsman, ay ipapaubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang... Yun. So malinaw dalawa pala yung haharapin niya. Willing sila ipatawag pa rin yung Maleta Boys. Pero kung yun daw sasabihin, wala namang bago at nasabi na dati, bahala na ang ombudsman. Kasi ang ombudsman po ay tumanggap na ng mga sinumpaang salaysay mula doon sa yung 6 mula doon sa 18 mga dating sundalo o Maleta Boys. Okay? So, kailangan may bago. Pag wala, hindi sila papansinin ng Blue Ribbon Committee. Pero, ito palang gagawin ng Blue Ribbon Committee tungkol sa di umano'y mahigit na 2 billion project yan sa Taguig City ay dahil nga sa ongoing investigation, sariling investigasyon ni Senator Ping Lacson. Kaya po ginawa ni Ping Lacson ito, sabi niya, di bali daw siya'y banatan pero huwag lang siyang personalin. At yung kanyang integridad, yung kanyang pangalan at yung kanyang paninindigan ay dahil tinatamaan na, kaya gusto niyang ipakita na yung kanyang katapatan tungkol sa paghahanap ng mga isyu ng korupsyon ay kanyang ginagawa. Kaya kanyang binalikan yung Taguig at babalikan niya ang mga Cayetano. So, ibig sabihin, si Lacson na ngayon ay kasalukuyang nagpapaimbestiga, siya yung gagamitin at magbibigay ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee. Tapos, titingnan nila kung ano naman yung mga basihan at bakit hiniling ni Lino Cayetano, dating mayor at kapatid ng mga Cayetano, na imbestigahan ang mga project sa kanilang lugar sa Taguig City. Ayun. So, ibig sabihin, yung Lino Cayetano may kahilingan, may pagdududa sa mga project, si Lacson naman nagsasagawa na ng sariling investigasyon. Kung yung mga gunita, nung kasagsagan ng isyong ito nung nakaraan taon pa, gumawa ng sariling investigasyon si Ping Lacson sa Mindoro at Bulacan. Mayroon siyang sariling mga tao na pinapunta ron at pinag-interview, pinag-imbestiga sa mga local official, barangay, mamamayan, pati yung site kung saan ginastos yung pera umano, at yun hong mga district engineer at lahat, doon ho na-discover yung mga ilang kalokohan. Kaya nung mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee, nagpositibong resulta, inirekomenda nila sa DOJ at Department of Office of the Ombudsman. Kaya maraming mga district engineer sa Mindoro at saka sa Bulacan ang nakulong dahil doon sa naging malalim na investigasyon ni Ping Lacson ng kanyang mga staff
Tapos ginamit sa Blue Ribbon Committee ang issue at kaniyang inirekomenda ang kasuhan at dapat kasuhan. Ayun, yung iba nakulong na, yung iba under investigation pa. Ganon po ang mangyayari. At yan ang masakit dito, hindi po pwedeng pagbawalan si Ping Lacson dahil sarili niyang diskarte yun. Yan ang napala ni Cayetano, lalo na ni Alan Cayetano, sa kanyang mga pamimersonal at patinding batiko sa kapwa senador. Sinilip na siya ngayon. Sinisilip na siya ngayon. Kaya sana malinis yung mga projects sa Taguig. Pero kung ganyan, 2 bilyon, by plunder yan. Ha? Pagka napatunayan na merong kalukuhan dyan, na 2 beses daw nalagyan ng pondo ang isang project, korupsyon yun. Plunder po yan pag 2 bilyon. Ayan ang ating aabangan. Alam na ni Cayetano yan. Alam na ng mga Cayetano yung problemang yan. Dahil yung kanyang kapatid ang lumalabas na parang nagduda at complain at haharap sa investigasyon kung kailan mangyayari, sana sa lalong madaling panahon, sa Blue Ribbon Committee. Hindi ito personalan, issue. Namimersonal daw si Cayetano laban sa majority dahil hindi niya matanggap na siya'y natanggal sa pagiging Senate President. Pero ngayon, ito, issue, hindi personal. Dahil sabi ni Ping Lacson noon, hindi ko papatulan mga sinasabi sa Facebook Live ni Cayetano kasi wala naman daw kwenta at walang halaga. Pero ito, pera ng bayan ang nakataya at ginamit sa mga project, yun ang aalamin ngayon. At initially, nabanggit niyan 6 to 7 billion project sa Taguig, 2 bilyong mahigit na yung kanilang nakitang posibleng merong problema. Tingnan natin kung paano sasagutin ng mga Cayetano sa Blue Ribbon Committee. Dahil kahit minsan, nung mga nakaraang mga hearing, si Alan Peter Cayetano hindi nag-attend ng Blue Ribbon Committee. Pero panay ang banat niya sa Blue Ribbon Committee. Diba? So ngayon, siya yung isasalang. Yung kanyang lugar ang imbestigahan. Tingnan natin kung paano niya haharapin ito. Inuulit ko, hindi ito personalan, issue yan. Tama lang na gawin kasi pera ng mamamayan. Ang lahat ng project, hindi lang sa Taguig, sa buong Pilipinas. Flood control, infrastructure project, lahat yan ay pera ng mamamayan. Mga local o national project, lalo na kung national. Department of Public Works and Highway, galing yan sa buwis ng buong mamamayang Pilipino. Kaya dapat meron hong managot at dapat maliwanagan. Kung sa investigasyon walang makitang problema, ay di malinis ang pangalan ng Cayetano. Pag may nakitang problema, abay may problema talaga. Kaya pala sabi ni Ping Lacson makukulong sa Payatas, Quezon City Jail si Cayetano. Dahil meron na pala siyang nakitang initial na resulta. At sabi nga ni Erwin Tulfo, Senador Tulfo, na chairman ng Blue Ribbon Committee, yan ang kanilang pagsisimulan sa susunod na linggo ng mga investigasyon after ma-formalize na ang Blue Ribbon Committee sa plenary. Abangan. Please like, share, subscribe, and follow.